sa atin. Humility is the solid foundation of all virtues. Na yung lahat ng mga magagandang katangian at mga attitude natin, dapat lahat yan nakapundasyon sa humility. No? At sapagkat yan ang nagdadala po. Amen po ba? Katulad din, sabi ko nang lagi natin sinasabi, character is always above charisma. Na ang mabuting katangian ay laging dapat nangingibabaw kaysa ating mga husay at galing. Kasi kahit gaano ka kahusay at kagaling, pag ikaw ay yumabang, wala na, kasi nawawala na ng kabuluhan. Parang hindi na nagiging blessing ang iyong husay at galing pag hindi ka humble. Kinakailangan humble pa rin. Nakikinig po ba tayong lahat? No? Kaya tayong lahat, kinakailangan nandun tayo sa sitwasyon na yun. Na every time, every day, at sa pagpapatuloy natin paglilingkod, pamumuhay, dapat nasa ground. The solid ground is the ground ng biyaya at humility ng Panginoon. Kasi ang biyaya ng Diyos ay tinuturuan tayong magpakumbaba. At ang humility is the strength that comes from the Lord. Ito po ay lakas na bigay ng Panginoon. Sapagkat mahirap po talagang magpakumbaba. No? Amen po ba? Amen po ba? Lalo na po, pagka ikaw ay mahusay na, ikaw ay magaling na, ikaw ay angat na, ikaw ay pinagpapala na, ikaw ay matalino na. No? Pagdating mo sa ganyang mga pagkakataon, doon natetest kung gano'n talaga ka-humble ang isang tao. Kasi madaling maging humble pag wala ka pang alam, pag wala ka pa, pagka baguhan ka pa na. Pero ang test ng humility, kapag ka umaangat ka na, pagka pinopromote ka na ni Lord, dapat, alam mo pa rin, yung kalalagayan mo, katatayuan, that you must continue in this walk of humility. Dapat suot-suot mo pa rin yan. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi sabi ko nga lagi, kapag habang umaangat ka, napakaganda niyan, habang inaangat ka ng Panginoon. Kasi gano'n naman talaga ang Panginoon. Yung nagpapakumbaba, tinataas ng Diyos. Pero habang tinataas ka ng Panginoon, ang kaaway ay laging nandyan, para sumingit at magbigay sa iyo ng hindi magagandang kaisipan o kalooban na nagiging dahilan na ikaw magkaroon ng pride. Dapat nating makita, dapat na tayong lahat ay tinawag sa lakad ng kapakumbabaan. Amen po ba? At kapag mayroong spirit of pride na kumikilos, dapat i-resist natin. Huwag nating tanggapin sapagkat hindi yun ang galing sa Panginoon. And of course, tayo po, habang tumatagal tayo, we are discernful of the works of the enemy. Dapat alam mo ang kilos ng kaaway. Nadi-discern mo, no? Kung ano yung good and evil. No? Kasi minsan alam niyo ang kaaway, minsan yung evil ginagawa niyang good sa paningin mo. No? Minsan ganoon ang kaaway. Yung bang tingin mo sa sarili mo good 'yon, pero totoo evil na pala. Kaya mahalaga na may nag-guide. Mahalaga may nagme-mentor, mahalaga may nagpapastor. Sapagkat yung iba, kaya nga tayo, nilikha tayo ng Diyos na may magulang tayo. Kasi kasi gusto ni Lord, may nangangalaga sa atin, may nagpapahay sa atin, may nagme-mentor sa atin, may nag-guide sa atin. Kasi kung lumaki na tayo, kaya na pala natin yung mga sarili kaagad, sana hindi na gumawa sila ng mga pamilya. Pag nabuhay ka, kanya-kanya na lang tayo. Pero hindi ganun ang nais ng Panginoon. Kaya nga, sa pasimula pa lang, gumawa na siya ng pamilya. Naglagay na siya ng mga magulang natin. No? At sa bawat lugar, pagpunta mo sa school, meron mga nangangasiwa. Pagpunta mo sa church, meron. Pagpunta mo kahit saang lugar, laging meron yan. Nakikinig po ba kayong lahat? At sa ating palang pagsisimula, nung namulat tayo sa mundong ito, meron na kagad tayong magulang na mag-guide sa atin. Pag wala tayong magulang, it will be very hard for you. Napakahirap niyan para sa'yo. Kaya nga yung iba, kinakailangan nila ng magulang, naghahanap sila ng magulang kasi kinakailangan natin yon. Desire ng puso natin yun. Bakit? Kasi doon tayo inilagay ng Diyos. Kaya nga yung mga ulila, naghahanap pa rin sila ng gusto nila, may magulang sila. No? At ganun talaga ang plano ng Diyos at ganun ang kaparaanan ng Panginoon. Kaya nga wherever we are, laging meron nangunguna. Laging meron mga tao na mag-guide sa atin. Nakikinig po ba kayong lahat? At dito rin nakikita how
have to submit ourselves to them. Sapagkat yan ay part ng pagiging humble po natin sa buhay na ito, that we know how to recognize authority. At dyan nasusukat at dyan tayo nagagay para patuloy tayong lumakad sa kapakumbabaan ng buhay. Yung nakikinig po, magsabi ng amen. Kaya nga kung paano si Jesus ay nagpakumbaba, ganon din dapat ang buhay ng bawat isa sa atin. We are called into this state or condition or situation that we need to walk in the spirit of humility all the days of our lives. Hindi lang sa pasimula, hindi lang sa gitna, hanggang doon mga kapatid. At mapipil mo ang tao, mga kapatid. I've been 30 years in the ministry at feel ko po ang mga tao. Nadadama ko po yan. Nadadama ko po yan. May mga times nang hindi ako umimik, pero damang-dama ko mga tao. Bilang inyong pastol, nadadama ko po kayo para ipag-pray ko po kayo. Amen po ba? Not to condemn you or judge you, but to guide you, mga kapatid. Kaya nga nawa ay magsama-sama tayo sa espiritu ng kapakumbabaan. Talagang nandito lang din ako. Nilagay ako dito ng Panginoon, pero hindi naman ibig sabihin ako'y mas angat sa inyo. Pare-pareho pa rin tayo nagkakamali. Pare-pareho pa rin tayo nagkukulang. Kaya lang talagang gano'n. Ako ang niligay ni Lord bilang inyong magulang, bilang inyong pastor. Kaya nandito ako, magka-guide sa inyo. Pero hindi ko naman sinasabing sa lahat ng time ako na lagi ang tama. Hindi po ganoon. May mga times na namamali rin. Pero ang kinakailangan lang natin, lumakad sa kapakumbabaan. We know kung tayo'y mali, hindi correct natin yung mga mali natin. Kung hindi tayo tama, di tama natin. Nakikinig po bakit tayo lahat. Kaya lang mahalaga na meron tayong spirit of humility. Na makikita natin na hindi yung akala natin tayo ng lahat ng tama sa lahat ng oras, that would be wrong. And you will be easily deceived by the enemy. Pag inaakala mo sa lahat ng time, ikaw na lang lagi ang tama. Madideceive ka ng kaaway kapag kaganyan. Kaya nga, mahalaga na ang buhay ng bawat isa sa atin ay dito po sa landas ng kapakumbabaan. Yung masaya, magsabi ng amen at pwede bang palakpakan natin maramas ang ating Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, tulad ng aking binanggit nung nakaraan, the blessings of humility. God's presence is with the humble. Kasamahan ka ng Diyos pag humble ka. Amen po ba? Kapag meron kang spirit of humility, kaya sabi nga ng Isaiah 57, sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay natatagpuan nila sa matataas na bundok, pero ang Diyos ay tumatahan sa mga mapagpakumbabang puso. Kaya kahit na mga kapatid, ang mapagpakumbabang puso ay kalagayan ng buhay natin. Amen. Kalagayan ng buhay natin na tayo po ay binless ng Panginoon kasi meron tayong humility. Tayong lahat mga kapatid, hindi naman ibig sabihin na ang mga humble hindi na nagkakamali. Nagkakamali pa rin. Nagkukulang pa rin. Pero nandyan lagi ang presensya ng Diyos kapag humble tayo. Na kahit na anong mali mo, pero you have learned to humble yourself before the Lord, sasamahan ka ng Panginoon. Paparuanan ka ng Diyos at madadama mo yung presensya ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng lakas para hindi ka na muling matapa, hindi ka na muling magkamali. Amen po ba? Kaya mahalaga yung humble. Tapos pagka ikaw din ay pinagpapala na ng Diyos, ay just stay humble. Panginoon, salamat, pinagpala ako. Lahat ng ito dahil sa biyaya niyo sa buhay ko. Kaya po yung mga ganun, sinasamahan niya ng Panginoon. Pero never ever think of yourself na dahil sa iyo, dahil ikaw ang mahusay, dahil ikaw ang magaling, dahil sa iyong mga talento, kaya nakarating ka dyan, you will be wrong sa ganyang mga pagkakataon kasi may spirit of pride. Dapat nating makilala na lahat ng ito galing sa Panginoon. Pangalawa mga kapatid, tulad ng binanggit ko nung nakaraan, the blessings of humility, God gives grace to the humble. Ang biyaya ng Diyos, ang lakas ng Diyos, ang tagumpay ng Diyos, ang tulong ng Diyos, nasa mga mapagpakumbaba. Kaya nga tayong lahat, you need just to be humble every time. At lagi nating ipapasaliksik kay Lord ang ating mga puso. Lord, saliksikin niyo lagi ang puso ko, Panginoon. Na magawa kong lahat ng maayos sa tulong po ninyo, Panginoon. At kung ako may namamali, i-guide niyo po ako, Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, tayo po ay ginagayad ng Diyos through our leaders. Ginagayad po tayo through our parents. Through someone that is of higher authority sa ating mga buhay. Bakit? Sila ang nakakakita niyan, mga kapatid. Amen po ba? Kasi nakikita nila yan. Kasi sabi ko nga lagi sa inyo, yung mga magulang natin, mga leaders natin, nakuna na sila sa atin. Alam na nila yan. Tayo naman,
tayo namang lalo na yung mga kabataan, minsan limited pa ang ating kaalaman. Kaya dapat matuto tayong kumilala, matuto tayong gumalang, no? At isaalang-alang sinasabi ng mga nakatataas sa atin. Kasi karamihan ng mga taong naligaw, kita nyo, no? Karamihan ng mga taong naligaw, ayaw nilang makinig sa mga nakatataas nila. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga, dumaan din ako sa kabataan. At alam ko rin naman sa loobin ng kabataan. Pag kabataan kasi tayo, parang tingin natin, kayang-kaya na natin. Parang tingin natin, alam na natin lahat. Dumarating sa mga ganyan ng mga kabataan. Pero it takes a humble heart to submit yourself to your parents or someone in authority. It takes humility. Isa kasi ang kabataan, meron silang tendency to be independent kagad. Kaya ko na. No, kaya ko na. Pero mga kapatid, kailangan talaga lagi natin ang may nakatataas sa atin. At yung taong mapagpakumbaba, lagi naghahanap yan ng someone that would guide him. No? Na mamumuna sa kanya, magtuturo sa kanya, papatnubayan siya, bibigyan siya ng gabay. Nakikinig pa po ba kayo lahat? At saka huwag natin akalain na basta ako, ang nag-guide lang sa akin si Lord, wala nang iba. That is very deceiving. At kapag kaganyan ang kaisipan mo, you are deceived by the enemy. Nakikinig pa ba kayong lahat? Napaka-deceptive po ng tao. Sabi ng iba, basta ako, wala akong ibang pastor, si Jesus lang. Pagka ganyan ang kapwiran mo, nadaya ka ng tao. Kasi, kung si Jesus ang pastor mo, papasakop ka sa pastor na inilagay ni Jesus sa itaas mo. Hindi kayo natuturo ang hindi magpasakop doon. Kaya kapag kasi sinasabi ng iba, si Jesus lang ang pastor ko, siya lang ang sinusunod ko, wala nang iba. You are deceived by the enemy. And you are being proud of yourself. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, do not be deceived. Narito kami para gabayan kayo, patnubayan kayo. At wala na kaming laging mitiin, kundi makita kayong umunlad, sumagana, mamuhay ng maayos, mapayapa. At lumakad sa landas ng kapakumbabaan na kung saan nagtatamasa ng mga masaganang pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po huwag tayong padisip mga kapatid sa iba. Sabi ng iba, basta si Jesus ang pastor mo, hindi na kinakilala pong pastor. Yung mga tao yun, mayroong rebellious heart. Mayroong spirit of pride. Kung nakikinig kayo, magsabi kayo ng amen. Kaya nga mga kapatid, God gives grace to the humble. God is pleased with the humble. Natutuwa si Lord sa mga mapagpakumbaba. Katulad ng binabanggit ko sa inyo sa Luke chapter 18, verse 9 to 14, nung pumasok sa templo yung Pharisee at saka publikano, yung publican and the Pharisee. Sabi ng Pharisee, Panginoon, salamat sapagkat ako po ay hindi katulad ng mga magnanakaw. Kasi yung publikano, naturingan sa kanilang mga magnanakaw yan, mga tax collector, mga taga-BIR. Kaya noon pa lang, talagang meron ng problema sa BIR. Noong panahon pa lang ni Jesus. Amen ba? Hanggang ngayon. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Kaya sabi ng Pharisee, Panginoon, salamat. Hindi ako katulad ng magnanakaw. Ng mga magnanakaw dyan. Ako po ay nag-ayun, ako ay nagbibigay. Kaya sabi, salamat Panginoon, sabi ng Pharisee. Yung isa namang publikano, tax collector, taga-BIR. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako, isang makasalanan. Yung sabi ng Bible, pinalugdan ng Diyos yung makasalanang nagpakumbaba. Kaysa doon sa tingin niya, banal siya, pero nagmamataas. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, ito po ang nais kong sabihin sa inyo. Sa mga usapin po, sa mga problema po, nakikinig po ba kayong lahat? Ang kinakatigan ni Lord, yung nagpapakumbaba. Kung tama ka, pero mayabang ka, wala sa iyo. Pero kung mali ka, nagpapakumbaba ka, nandun ang presensya ng Diyos. Mas maganda sana, tama ka na, nagpapakumbaba ka pa. Pinakamaganda yun. Nakikinig po ba kayong lahat?
Kasi minsan yung pagiging tama, nagdadala rin ng pride. Hindi, akong tama, ako ang ano rito. Pero dapat, whether you are right or you are wrong, you need to be humble. Nakikinig po ba kayong lahat? At ganun dapat ang katayuan natin, mga kapatid. Kasi hindi naman ibig sabihin yung tama. Siyempre maganda yung tama, no? Nandun ka sa tama. Pero pag tama ka at mayabang ka, namamali ka na. Humble, humility pa rin. Humility pa rin. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Kaya nga si Lord natutuwa siya, God is pleased with the humble. Kaya dapat dito tayo, mga kapatid. Dito po tayo. At itong lakaran natin. And of course, tulad ng binanggit ko nung nakaraan, God uses the humble. Ginagamit ng Diyos yung mga mapagpakumbaba. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, at sa paglilingkod sa Panginoon, minsan yung mga Panginoon, di ko po kaya. Wag po ako. Minsan yung ginagamit ni Lord. Kasi nakikita ni Lord yung mga tao yung humble yun. Kesa yung Panginoon, ako, mahusay ako, akong pipiliin niya. Biglang pakalabas-labasan, hindi pala siya. Kasi yung gustong gamitin ni Lord yung mga humble. Amen po ba? Pero may mga ginagamit din si Lord ng mga mahusay. Kaya lang yung mga mahusay, hina-humble down muna ni Lord. Tinuturuan muna ni Lord, binibreak muna ni Lord. Kaya ba nitong magpakumbaba? Kaya ba nitong sumunod? No? Kaya minsan may mga times na bago dumating yung mga blessings natin, na-humble daw tayo ni Lord. May mga problemang dumarating sa atin, dumarating. Pero binibreak tayo ni Lord, tinatanggal niya yung pride sa ating mga puso. Kasi alam niyo, ang pagpapala, nakakayabang po yan. Nakakayabang yan. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga tayo mga Kristiyano, bago tayo dalhin ni Lord doon, binibreak niya muna tayo. Binibreak. Kaya tulad ng binabanggit ko sa inyo nakaraan, yung mga all our testings and trials, pressures and problems of life are God's workmanship to make us humble. Yan ay ginagamit ng Diyos. Yung mga problemang yan, yung mga trials na yan, testings, mga nangyayari po sa atin. Si Lord ay gumagawa dyan para i-humble down po tayong lahat. Nakikinig po ba kayong lahat? Saan ba yan nakikita sa Bible? Babasahin ko po sa inyo. Yung masaya pa, magsabi ng amen. Sabi po rito, Deuteronomy chapter 8, tingnan niyo pong sinasabi ng banal na kasulatan. Nung dinala ng Panginoon ang bayan ng Israel sa ilang, na kung saan doon sa ilang na yun, dumating yung time, wala silang makain, wala silang masubingan, wala silang mainom, no? Doon sa lugar na yun. At sila ay nagsisipagreklamo kay Moises. Sabi rito ng Panginoon, sabi rito, Deuteronomy chapter 8, verse 1, sundin ninyong mabuti ang mga kautosang ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi, at kayo makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinaglubayin sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin niyo siya. Tinuruan nga niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala din ang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa bawat salita rin naman ni Yahweh. Kaya sabi ng Panginoon doon sa ilang, nagutom kayo, nauhaw kayo, pero tinuturuan kayong magpakumbaba, na hindi kayo umasa sa inyong sarili, kundi umasa kayo sa akin. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya mga kapatid, pag dumaran tayo sa mga ganitong mga pagsubok, problems ng ating mga buhay, laging tingnan mo, hinahumble down ka ni Lord. Amen po ba? Merong inuhubog sa iyo si Lord. Merong binibreak sa iyo si Lord. Binibreak niya yung pride mo. Binibreak niya yung sarili mo. Para sa ganun, ang kumilos na ay ikaw, Panginoon, sa buhay ko. Yung nakikinig, magsabi ng amen. Kaya nga ito, mga kapatid, ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga kapag mayroong mga problemang dumarating, nawa mga kapatid, matuto tayong magpakumbaba. Lord, tulungan mo ko rito. Tulungan mo ako magmahal. Tulungan mo ako magpatawad. Tulungan mo ako, bigyan mo ako ng solusyon sa problemang ito, Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga sa buhay na ito, mga kapatid, lagi tayong ginaguide ni Lord.
sa landas ng kapakumbabaan. Bakit? Sapagkat sa landas ng kapakumbabaan, diyan magmamanifest yung pagpapala ni Lord. Diyan magmamanifest yung pagalingan ni Lord. Diyan magmamanifest ang tagumpay na nilalaan ni Lord para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Tingnan niyo yung mga pinagaling ng Panginoon. Lumapit sila kay Lord. Nagpakumbaba sila, Panginoon. Kaya gusto ko pong makakita. Lumapit sila, nagpapakumbaba sa Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi ng isang ketongin, Panginoon, kung gugustuhin po ninyo, mapapagaling po ninyo ako. Sabi ng Panginoon, gusto kong gumaling ka. Sabi ng Panginoon, lumapit siya kay Lord. Amen po ba? Ganon din tayo mga kapatid. Let's just come humbly before the Lord. Lumapit tayo sa Kanya. Sapagat mga kapatid, ang buhay po natin ay puno ng pagpapala ng Diyos na magmamanifest sa atin, mga kapatid, the moment we humble ourselves before the Lord. Magpakumbaba ka, mga kapatid, tayo lahat, mga kapatid. Amen po ba? Amen po ba? Mga kapatid, ito yung lagi yung sinasabi po sa inyo, lalo na sa inyong mga naglilingkod sa Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Pag umiral sa iyo ang pride, at hindi mo na pagtagumpayan, isa isang araw, wala ka na sa paglilingkod. You may have so many reasons for not being in the ministry anymore. Pero ang kaugat-ugatan ng lahat ng yan, you have been proud. Ang pride, mga kapatid, hindi naman kagad nakikita yan. Nandito yan. Nabubuo yan sa mga reasonings. Hindi naman tama yun. Ito ang tama. No? Bakit ba siya? Sino ba siya? Ito ang tama. Yung pride nagsisimula dyan. Kaya pag hindi mo na pagtagumpayan yan, darating yung time at kinain ka ng pride, I tell you, one of these days, you will be out of this church. You will be out of the ministry. Kasi hindi mo natutunang magpakumbaba. Hindi mo natutunang kumilala ng mga pinuno. Hindi mo natutunang magpakababa at sumunod sa kanila ng may pagpapakumbaba. Ang lagi mong pinapaira lang yung sarili. Ang lagi mong pinapaira lang yung katwiran. Lagi mong pinapaira lang sarili mong gusto. Kaya nga tingnan niyo yung mga bata na ayaw sumunod sa magulang, ayaw magpakumbaba sa magulang. Pagdating ng time, wala na sila sa bahay nila. Naglayas na sila, umalis na sila. Bakit? Naging mayabang, naging matigas ang ulo. Hindi na natutong magpakumbaba. Hindi na rumispeto sa magulang. Nakikinig po ba kayo lahat? Pag magpakumbaba yan, mabait yan. Yung nakikinig po, magsabi ng amen. Yung nakikinig, magsabi ng amen. Kaya po tayo, tinuturuan po tayo ni Lord sa landas ng kapakumbabaan. At nawa, ito ang lakaran natin. Lalo na po ang inyong pastor. Wala po akong masamang layunin po sa inyo. Layunin ko, gamitin kayo ni Lord. At ang isang kapilang layunin pa natin lahat. Magkita-kita tayong lahat sa langit. Amen po ba? Amen po ba? Ay maipresent tayo kay Lord ng mahusay, pinagpala, at naging pagpapala. Ganun dapat ang buhay natin. I tell you mga kapatid, kayo pong mga kabataan, naging very humble and very submissive. You are such a blessing to this church and to my life. Malaki kayong pagpapala. Malaki po kayong pagpapala. Nakikinig po ba kayong lahat? Natutuwa po ako sa mga kabataang despite the fact na talagang nadama nila ang aking mga pinagdadaanan na nagbe-message sila sa akin. Bishop, nandito po kami. Salamat po sa inyo. Kilala ko po kayo. Dahil sa inyong mga sulat, mga chat, lumalakas ang akin. Salamat. Salamat. Alam nyo, ang mga pastor, hindi laging malakas. Minsan mahina rin. Hindi kami mga superman. Amen po ba? At hindi na naman kami laging tama. Minsan naman mali rin. Pero every time na namamali, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. Nakikinig pa po ba kayo lang?
Kaya salamat po sa mga messages na nakarating po sa akin, na-receive ko. And I treasure those messages na sa mga panahong medyo mabibigat, nagbibigay kapahingan at kagaanan sa puso ng isang pastor, no, para sa paglilingkod. Lahat ng masaya pa magsabi ng amin. Mga kapatid, ako po ay pupunta na doon sa manifestations of humility o signs of humility. No? Kapagkat binabanggit ko naman kanina pa, at ito yung mga signs talaga. At maaaring hindi pa ito kompleto, medyo marami rin po yung inilagay ko rito sa biyaya ng Panginoon. Pero ito po yung mga signs ng pagiging humble. Una sa lahat, ang isang taong humble, tulad ng binabanggit ko, marunong yang mag-submit and obey to God and to authority. Submissive sa Diyos, masunurin sa Panginoon at sa authority. Sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga leaders, sa kanyang pastor, no, sa mga teachers niya, sa school, saan man yan naroon. No? Pagka dumating yung time na medyo nagkaka-pride na yan, ayan, medyo nagkaka-problema na yan. Minsan sasabihin, bakit pa natin sa susundin? Sino ba siya? Ayan, medyo, iba na yan. Medyo nawawala na yung, natatabunan na yung humility. No? Napapalitan na. Bakit? Umuhusay na, gumagaling na, umaangat na. Pagka ganun mga kapatid, medyo mahirap na. Kaya nga, ang lagi ko kaya ako binabanggit dyan, guard your heart, for out of it are the issues of life. Kapag ka maganda puso mo, maganda ang issue. Pag pangit ang puso mo, ang pangit ang mga issue. Lagi puro problema, puro kapintasan, puro paninira, kasi hindi maganda ang puso. Pero pag maganda ang puso, nasaktan man yan, magpapatawad yan. Inusig man yan, magpapakatatag yan. Magpapakumbaba yan. Kasi issue of the heart yan. Kaya nga, ang issue of the heart natin mga kapatid, nakikita kung ano yung issues ng buhay natin pag dumaan sa problema. Pag dumaan sa problema. Kaya nga mahalaga, magpakumbaba kay Lord. Panginoon, medyo mali po. I'm sorry Lord, patawarin mo ako, paguhin mo ko. Amen po ba? Ganun po tayo lahat mga kapatid. Kasi lahat naman tayo namamali pagka minsan eh. Although mga mali-mali naman natin, hindi man puro mali. Minsan-minsan lang. Kaya lang yung minsan, ayusin mo kagad. Nakikinig po ba kayong lahat? Para pag ang nasugatan ka ng konti, gamutin mo agad. Kasi pag hindi, magnanak-nak yan, lalo pang lalaki ng lalaki. Nakikinig po ba kayong lahat? Ganun po tayo mga kapatid. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat tayo. Wala pong exempted sa ating lahat. Pero dapat iayos po kagad natin, ayusin po kagad natin. Naaayos po kagad ng pag-humble ang puso ng tao. Panginoon, medyo mali po yung aking nasabi, mali po yung aking naramdaman, patawarin niyo po ako. Bigyan niyo po ka ng dalisay na puso. Ganun po, ganun lang kadali na mga kapatid. Kasi mga kapatid, you have so many reasons to blame others. Pero kapag puro paninisi na sa iba, that is not of humility. That is of pride. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga dapat nating ma-recognize mga kapatid na ang pagiging submissive and obedient to someone in authority ay humility. At tulad ng binabanggit ko, hindi pwedeng basta ako kay Lord nagsasubmit at humble. Pero sa mga leaders, hindi. That's wrong. Mali po. Pag ikaw ay masunurin, mapagpasakop kay Lord sa kanyang mga salita, mapagpasakop ka rin sa magulang mo. Mapagpasakop ka rin sa pastor mo, sa leader mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi pwedeng ganyan mga kapatid. Kasi kapag yung iba kasi medyo mali ang katwiran, baluktot ang katwiran. Hindi nila alam, sila ay misled by the enemy. Ibig sabihin, nalilihis sila ng kaaway. Kaya nga pag binasa niyo ang banal na kasulatan, sabi, turn not to the left or to the right. Okay, niligo sa kaliwa at sa kanan. Okay, sa kanan. Diretso lang. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Yung nakikinig, magsabi ng amen. Mga kapatid, dito rin ang isang dakilang katotohanan na nais ko pong tanggapin natin.
Yung nakikinig po, magsasabi ng amen. Mga kapatid, eto po. Minsan po nasasaktan tayo. Pero dapat mong malaman, minsan nakasakit ka rin. Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan kasi pinamagnify natin, nasaktan kasi ito. Pero hindi ba alam, minsan nakasakit ka rin. Dapat, admit natin pareho. Panginoon, nasaktan ako, pero I choose to forgive. Panginoon, nakasakit ako, patawarin niyo. Ganun mga kapatid. Amen po ba? Hindi yung, hindi, ako lang nasakit, hindi naman ko sila sinasaktan eh. Pagka ganun ang katwiran mo, may pride na nakakapasok. Minsan, na-offend tayo, minsan tayo naman nakaka-offend. Ako nga, kahit anong pilit ko na walang ma-offend sa akin, meron pa rin. Mga kapatid, kung na-offend kayo sa akin, I'm sorry. Humingi ako ng tawad sa inyo. Pero kahit na anong pilit ko na walang ma-offend, meron pa rin. Si wife nga, lagi akong pinagagalitan. Sabi ni Ma'am, ikaw kasi, kung magsalita ka, tigas-tigas mong magsalita. Eh, ganun talaga ako. Maliban lang kung bating ako. Medyo malambot ang aking salita. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Eh, sabi ko naman kay wife, huwag kang mag-alala. Kasi pag ako naman nagsasalita, malumanay lang. Maliban lang pag medyo bastos na. Medyo lumalabas na ang pagka-leon ko niya. Pag medyo bastos na, talagang ba? Pasensya na kayo. Pag talagang medyo binastos nyo na ako, talagang pasensya na kayo. Pero pag ako'y nagsalita, kahit anong kasalanan mo, pag hinarap mo ako, laging malumanay pa rin ako sa iyo kasi gusto kitang tulungan. Pero kapag ka medyo bastusan na, iba na. Iba na. Nakikinig po ba kayong lahat? Pero bihira lang naman yun. Matagal ng panahon, may gumastos sa akin. Pag pinagsasagot ako. Pasensya na kayo ha. Pinalayas ko. Pinalayas. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Eh kasi, kumbaga, ikaw ang magulang, binabastos ka ng anak mo, sinisingalan ka, pinataasan ka ng boses. Diba yung klase na yun? Gamitin mo naman pagka magulang mo. Hindi kasalanan kay Lord yun. Amen ba? Kasi pag binigay sa yung authority ni Lord, eh, sinasaklawan na ng mas mababa sa iyo, eh, ibang klase na yun. Gamitin mo naman yung authority mo, binigyan ka ni Lord ng authority. Nakikinig pa kayong lahat. Kaya nga mga kapatid, ang pagiging humble mga kapatid, submissive yan. Marunong magpasako, marunong sumunod. Are you listening? Mga kapatid, ito po ang isang katotohanan. Nakikinig pa po kayo. Kasi isa na po kayo. Ha? Yung mga anghel, yung nakikinig magsabi ng amen. Ito po yung sinulat ko rito. It was pride that changed angels into demons. Ulitin ko. It was pride that changed angels into demons. Yung mga dating mga anghel, dahil sa kanilang pride, number 1 na dyan si Lucifer. Naging Satan siya. Dahil sa pride. At pati mga kasama niya, sumama sa kanya. Kaya nga marami, nagsimulang maganda, mahusay, magaling. Nagsimulang humble. Dapat ipagpatuloy yan. Kaya nga sabi ko, lagi ko sinasabi, kapag may dumating ng mga problema po, it must, yung problems natin dapat, it makes us better. It makes us better. Kapag dumadaan tayo sa mga problema,
Pag hinarap mo yan ng meron ka pakumbabaan, it will make you better. Pero pag mali ang pagharap mo dyan, umiral sa iyo ang pride, it makes you bitter. Kaya every time that you are bitter, ibig sabihin mga kapatid, merong mali sa kaparaanan. Meron mali. Dapat iayos. Makinig kay Lord. Amen po ba? Kami nga ni wife, nagpe-pray kami tuwing umaga, minsan nag-usap kami. Sabi ko sa kanya, love, maaaring ito yung mga magandang kaisipan natin, pero dapat ma-distinguish natin ano ba yung pinagagawa ni Lord. Kaya sabi niya sa akin, love, meron akong suggestion sa iyo. Ano ba yun? Ito kaya ang gawin mo. Sabi niya. Bilang ikaw naman ang pastor o ang bishop, ito ang gawin mo. Sabi ko, tingnan ko, pero kaya ko namang gawin yan. Pero tingnan ko sabi. Kaya sinasuggest ko sa akin, siguro lumipas ang 2 araw, sa ako na-realize yung sinabi niya. At kinuha ko naman. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, basta't ang mga patnubay sa atin ay nagtuturo sa atin sa landas ng kapakumbabaan. Then do it. Pero pagka mga payo sa atin, nagtutulot sa atin ng kataasan, I tell you, think twice before doing it. Kasi yung pride, sabi ng Proverbs 16:18, pride goes before destruction. Sabi din dito ng Proverbs 11, sabi ng Proverbs 11:12, ganitong sinasabi ng Bible, when pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom. Pag dumating daw yung pride, dumadating yung kahihiyan. Pero with the humble is wisdom. Pag mapagpakumbaba, may karunungan ng Diyos. Amen po ba? At kapag dumalo yung kapakumbabaan, laging nag-unite yan. Laging may kapatawaran yan. Laging may magandang pasimula yan. Nakikinig po ba kayo lahat? Pero kapag pride ang nandun, ay hati-hati yan. Pagalingan, pahusayan, pangatwiranan. At lalong hindi naayos ang problema. Maging sa buhay ng mag-asawa. Pag ang mag-asawa, nagkagalit yan. Pag walang nagpakumbaba dyan, mga kapatid, ay lalabak yan, lalaki yan. Hanggang sa magkahiwala yan. Pero pag may nagpakumbaba dyan, nakikita nyo, simula na ng kaayusan. Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya nga pagka yung pride sa mag-asawa, walang nagpakumbaba, ay magdi-divorce yan. Maghihiwala yan. Tapos pag inugat-ugat mo, ano ba naging problema? 5 piso ang problema nila. Nagsimula sa 5 piso, saan napunta? Hanggang nagkahiwalay. Pero ugat yung 5 piso pinag-uusapan nila. Nakikinig po ba kayo lahat? Pero pumasok na yung pride. Kung pumasok yung pride, kung ano-ano nang nadagdag, kung lumawak na ng lumawak, hanggang nakita nila, ayaw na sa'yo, maghiwalay na tayo. Bakit? Pride ang umira. Pero pag humility ang umira, naayos, nagkakapatawaran. Nagbibigay ng second chances. Bakit? Humility. Kaya pag humility, may wisdom, nandyan ang wisdom ng Panginoon. Nandyan ang presensya ng Diyos. Amen po ba? At itong dapat na dala-dala natin sa ating buhay, sa ating tahanan, sa ating school, sa ating trabaho, sa ating iglesia, saan man tayo naroon, where humility. Magsuot ka lagi ng humility. Amen po ba? Ang totoo naman, ang humility, hindi lang naman susuot natin kasi nilagay na ni Lord yan sa ating mga puso. Ang kinakailangan na lang natin, yung nandoon, palabasin po natin, gamitin po natin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At itong lakaran natin, kasi hindi naman sa isang iglap humble tayo. Dumataan tayo ng iba't ibang mga sitwasyon, at tulad yan ang binabanggit ko, na tayo po'y na-humble down ni Lord. Nakikinig pa ba kayong lahat? Bakit? Yung mga nagpapakumbaba, dinataas ng Panginoon. Pero yung nagmamataas, binababa ng Panginoon. Kaya nga pagdating ng time, yung ibang nasa taas na nawala na yung humility, nadadown na sila. Wala na sila sa taas, bumabagsak na sila. Pero yung mga nagpapakumbaba, lalo silang tumataas, lalo silang umangat. Sa buhay nila, sa pamilya nila, sa lahat ng aspeto. Kaya talagang pagka dumaan tayo pag dinala tayo ni Lord sa, hinubog niya tayo sa humility, talagang masakit. Talagang masakit. Hindi madaling magpakumbaba. Talagang vibrate ka niya.
tatanggalin niya ang pride. Kasi ang pride para kung isang matibay na pader yan. Dinudurog tayo talaga ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero mga kapatid, pagkatapos ng lahat ng iyon, makikita mo ibang klase ka. Ibang klase ka. Nagsha-shine out ka, nag-stand out ka. No? Na talagang nagniningning ka. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At sabi ko nga sa inyo, pag humble ka, marami kang magandang patotoo. Kasi walang magandang patotoo pagka ma-pride, pagka matigas ang ulo. Walang magandang patotoo. Wala. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko makakalimutan. Yung mga ilang ko nakitang palaboy-laboy sa kalsada, kung walang umaaruga. Isa nagtanong ako kay Lord, sabi ko, bakit may mga ganitong tao? Hindi ko po nilalahatan. Pero in-impress sa akin ng Panginoon, hindi sila naging magalang sa kanilang magulang nung kanilang kabataan. Naging mayabang, naging bastos, walang gana, walang respeto. Kaya dumating yung time, pagdating ng panahon, inani niya. Pero yung mga magagalang, marirespeto, mapagpakumbaba, masunurin, pinagpala talaga. Pinagpala. Amen po ba? Kasi yung mga magalang sa honor your father and your mother, sabi ng Bible. Yung mga magalang, mapagpakumbaba yan. Humble yan. Kahit pinagagalitan ng magulang, kahit napapalo ng magulang, hindi pa rin. Humble pa rin. Tinatanggap. Nakikinig pa ba kayong lahat? Pero sabi ko nga sa inyo, yung mga hindi humble, naglakas. Umalis. Ayaw na papagalitan, ayaw na silang nasasabihan, ayaw na papalo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Be humble, mga kapatid. Lahat ng masaya ka magsabi ng amen. Mga kapatid, pag humble ka, I tell you, meron ka magandang patutunguhan. Meron ka magandang patutunguhan. Amen po ba? At saka, maging humble tayo sa ating mga magulang. Kahit anong sabi ng mga magulang natin sa atin, pinagalitan tayo, pakumbaba lang mga kapatid. Mga kabataan, walang sasagot sa magulang. Kahit na ngayon, pag tinignan mo yung minsan ngayon, mabasa ko sa mga internet, dapat daw, medyo, bakit ba hindi pwedeng mga twiran ng mga kabataan? Dapat nanganatwiran din sila. Pag nagagalit ang magulang mo, I tell you, huwag ka munang mga twiran. Mga twiran ka, kapag kapayapa na, after 1 day, after 2 days, payapa na yung kalooban ng magulang mo, saka ka magbigay ng magandang paliwanag. Pero hindi ka mga katwiran sa panahong pinapalo ka niya, pinagagalitan ka niya, huwag kang mga katwiran. Itik mo ang bibig mo. Nakikinig po ba kayo lahat? Kasi minsan ngayon ang mga turo ngayon, dapat nakakatwiran din. Meron dyan right time. Hindi sa panahong galit ang magulang mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi minsan naaabuso rin yan. Naabuso yan. Kaya minsan parang nawawala naman ng respeto sa magulang. Kaya minsan pag nanonood ng mga teleserye, yung mga magulang na mga salbahing magulang, sinasagot-sagot na anak. Dapat hindi pinapakita yun. Kahit gano'ng kasalbahing magulang mo, wala kang karapatan pagsalita ng magulang mo. Wala kang karapatan ng pagsalita ng magulang mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kung talagang hindi mo kaya, umalis ka na muna sandali. Kaya mo munang pumayap ang mga bagay-bagay. Pero hindi ka aalis ng padabog. Lahat ang nakikinig magsabi ng amen. Pwede bang lahat ng humble pumalampak ng malakas sa akin? Amen po ba? Kasi tinuturuan po tayo ni Lord sa landas ng kapakumbaba. Mga kapatid, bakit? Nandiyan ang pagpapala, nandiyan ang tagumpay, nandiyan ang promotion. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nandiyan mga kapatid. Kaya dinadaan tayo ni Lord sa mga
testings na to, trials, pero pagkatapos mo at natutunan mo yung kapakumbabaan, I tell you, magiging masaya ka. Magiging magaan lahat sa'yo. Amen po ba? Amen po ba? Kasi mga mapagpakumbaba, marunong magpatawad yan. Amen po ba? At marunong din humingi ng tawad. Ganyan po yung mapagpakumbaba. No? Na nagpapatawad at marunong din humingi ng tawad. Sign din yan ng pagiging humble sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pagiging humble din mga kapatid, tulad ng binabanggit ko kanina, marunong tumanggap na tayo rin ay nagkakamali. Yung ma-admit natin na tayo rin ay may mga faults, may mga weaknesses, may mga shortcomings, may mga pagkakamali. Nasabi ko nga, nasasaktan, pero minsan nakakasakit din. Dapat makita natin yun. Makita natin yun. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, basahin ko na lang. Yung nakikinig pa magsabi ng sabi po, Matthew chapter 7. Kasi minsan, kadalasan nga naman, mas madalas yung nakikita natin yung kapwa natin, pero hindi natin nakikita yung sarili natin. Bakit? Kasi, para makita mo yung sarili mo, kinakailangan mo na ng salamin. Amen ba? Hindi ka naman mayat-maya may salamin. No? Kaya mas bihira mo talagang makita yung sarili mo, pero dapat makita din naman natin. Kasi kadalasan, nung minamagnify ng kaaway, yung mga nakikita nating mali sa ating paligid, pero titingnan mo rin yung sarili mo, sabi ko nga sa inyo, namamali ka rin. Nasasaktan ka, pero nakakasakit ka rin. Na-offend ka, pero may times ikaw naman ang nakaka-offend. Are you listening? Dapat ma-realize natin yung ganung bagay. Kasi sabi din ng aklat ng Matthew chapter 7, huwag din yung hatulan ng inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagat hatulan ng Diyos, kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol niyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya rin ipapanukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika, taalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan, at sa gayoy, makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, ang sinasabi ng doon, tingnan mo rin yung sarili mo. Kasi pag nakita mo yung sarili mo, nagiging humble ka rin. Amen po ba? Kasi naman ay nagkamali, ako rin minsan nagkakamali. Ganun lang po tayo mga kapatid. And it takes humility to know yung iyong katatayuan. Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? Sa ganun mga kapatid, hindi tayo nakatingin lagi sa kanilang mga mali. Nakikita din natin na minsan may mali rin naman tayo. Yung nakikinig pa, magsabi ng amen. Kaya nga mga kapatid, humble people choose being at peace over being right. Yung mga humble na tao, mas gusto nilang maging mapayapa kaysa palabasin silang tama. Kaya nga maganda na yung kaayusan, pagkakaisa, kapayapaan, yun ang pinakamaganda. Nakikinig pa po ba kayo?